Tiningnan ko ang paligid ng silid, halos wala ng tao. Si Floyd na lang ang natira, nakaupo pa rin sa parehong lugar. Tila isang taong nag-alisa ng lahat. Parang planado ang pakikipagkita naming ito at parang pinagkanulo ako ni Danica dahil pumayag siya sa sitwasyong ito. Kahit si Arabella walang sinabi sa akin. Hindi ko rin sila masisi dahil naging matigas ako nang sinabi kong ayaw ko makipag-usap sa kanya kung hindi yun tungkol sa trabaho. At sa isang iglap, kami na lang ulit ang naiwan doon. Lumapit ako sa kinuupuan ko para kunin ang mga gamit ko at para pilit iwasan ang tensyong nangingibabaw sa amin. Ramdam ko ang bigat ng hangin, parang isang makapal na ulap na hindi ko maipaliwanag. Ang alam ko lang, ayaw kong maiwan sa loob ng silid na siyang kasama ko. Kailangan kong makalayo sa kanya. Pero bago ko pa mahawakan ang bag ko, bigla kong hinila ni Floyd papunta sa kandungan niya. Napakabilis ng mga pangyayari. Hindi ko na nagawang makailag at makawala sa kanya. Mahigpit niya akong niyakap at sa mismong tenga ko niya, ibinulong ang mga katagang akala ko ay hindi ko na kailanman maririnig. You have no idea how much I miss you, Francesca. Heto na naman tayo. Akala ko malakas na ako para tanggihan ang epektong dala niya. Mas madali yung sabihin kaysa gawin. Ang pagtatama ng mga balat pa lang naming dalawa ay sapat na para malusaw ang matibay na pader na tinayo ko para lang sa kanya. Floyd, please, wag mo naman akong ganituhin. Mahina kong sagot, pilit pinipigil ang panginig ng boses ko. Nag-usap na tayo eh. Please, Francesca, wag mong tapusin ng ganitong meron tayo. Bago pa ako makasagot, hinalikan niya ako, gaya ng dati. Diyos ko Lord, malambot ang mga labi niya, mabagal, puno ng pananabik at kirot, isang halik na puno ng pangungulila. Sa ilang sandali nakalimutan kong lahat ng sakit na dinulot niya sa akin. Nakalimutan kong lahat ng luhang lahat ng mga gabing iniyakan ko hanggang sa makatulog ako. Tinugon ko ang halik niya, nadarang ako sa pamilyar niyang yakap. Hinigpitan pa niya ang pagkakayakap sa akin nang maramdaman niya na hindi na ako nagpupumiglas para bang ayaw niya akong pakawalan. Napasinghap ako nang hinila niya ako palapit. Halos mag-isa ng katawan namin sa sobrang higpit. Lahat ng matagal ko nang tinatago, bumalik lahat ng naramdaman ko noon. Muli kong naramdaman ngayon. Kinamumuhian ko kung paano pa rin ako nagkakaganito sa bawat haplos niya, sa bawat buntong hininga niya. Kung bakit sa dami-dami ng lalaking sumubok, ang lalaking ito lang ang naging matagumpay sa pagwasak ng tibay ko sa lahat ng aspeto. Sandali siyang tumigil, nakikiramdam. Nanatiling noon niya sa noo ko. Gusto mo pa rin ba ako? Ramdam ko, tingnan mong ginawa mo sa akin. Hindi ako ganito. Kahit sinayugo nagtatak kung paano ko umabot sa ganito. Pero isa lang alam ko, hindi ako susuko. Kung bibigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, araw-araw kong patutunayan na karapat-dapat ako sa pagmamahal mo. Mababa ang boses niya, pausat puno ng damdamin. Ang tinig na yon, pamilyar at nakakapang-akit ay halos ikapugto na nangining ako. Hindi ko mahanap ang tamang sagot para sa pagkakataong ito at hindi rin ako binigyan ng pagkakataon pa para magsalita. Muli kaming naghalikan, mahaba, mabagal at masakit. Isang halik na kumukuha ng bawat hininga at nagiiwan ng pagkahilo. Halik na punong-puno ng pagsisisi, ng pangangailangan at ng pagmamahal. Na maghiwalay ang aming mga labi, ipinigit ko ang mga mata ko. Pilit kong nilunok ang lahat ng emosyon. Pero hindi ko mapigilang maiyak. Ayaw ko na nito kung tutuusin. Ayaw ko na masaktan pang muli. Kaya nga ako na nagkusang lumayo. Dahan-dahan niyang pinunasan ng mga luha ko gamit ang mga hinlalaki niya. Pagkatapos tinalikan niyang bawat mata ko. Banayad, maingat, tila isang paghingi ng tawad. Napakatamis ng kilos niya at doon ako tuluyang nabasag. Dumilat ako. Ang mga mata niya'y malabo. Puno ng sakit na tumatagos sa akin, nangungusap. Otomatikong gumalaw ang kamay ko. Hinaplos kong pisngi niya. Ang mukhang kabisado ko pa rin. Ang mga mata niyang kulay na hazel ay puno ng pagmamakaawa. Nakayakap sa bewang ko't ang isa'y niyakap niya ako. Ang isang kamay ay maingat na humaplos sa hita ko. Ramdam kong init ng balat niya sa tela ng suot ko. At bawat haplos ay nagbabalik sa mga alaala. Mga alaala na pilit kong nililimot pero hindi ko magawa. At muli, hinalikan ko siya. Hinalikan ko siya ng buo kong damdamin. Lahat ng hindi ko nasabi bago kami naghiwalay ng landas. Ng lahat ng tinago ko, tinugon niya yun ng pantay ng pangungulila. Ang hininga niya ay nanginginig sa pagitan ng mga halik.
Hindi ko alam kung kaninong luha ang bumabagsak na mas mabilis, sa akin o sa kanya. Naghahalo na sa pagitan namin ng mga luha. Silang tahimik na saksi sa isang pagmamahal na wasak at nangangailangan hanggang sa marinig ko ang tinig niya, basag at puno ng sakit. Patawarin mo ko. I can't live without you. Bumalik ka sa akin. Kung wala ka, wala na rin silbi ang buhay ko. Pinatong niyang noo niya sa nukot, narinig kong pinipigilan niyang humikbi. Hindi itong Floyd Ruson na kilala ko noon. Hindi ko na halos matignan ang itsura niya, basag at sugatan. Pero ang sakit na iniwan niya sa akin naroon pa rin. Buhay na buhay sa bawat tibok ng puso ko. Binasag niya ako, pinagdudahan, tinakwil niya ako sa panahong kailangan ko siya. Paano mo nga ba pinapatawad ang taong binali ang kaluluwa mo? Ang taong naging dahilan ng lahat ng sakit sa puso mo? Floyd, halos pabulong kong sambit, nanginginig ang boses. Sobrang sakit ng ginawa mo sa akin. Hindi ko kaya. Hindi pa. Tumayo ako, nangangatog ang mga tuhod. Halos matapilok ako. Sa pagmamadali palabas ang silid, iniwan ko ng lahat. Pati mga gamit ko. Ang pride ko at ang lalaking minsan kong minahal ng buo. Dahil kung nagtagal pa ako ng isang segundo doon, ako ang tuluyang mababasag. Floyd POV. Ang bilis na natili ako nakaupo tulala. Wala na akong nagawa ng mabilis na lumabas si Francesca ng conference room matapos niya akong halikan ng parang ako ang huling hininga niya. Sinuklian niyang halik ko pero hanggang doon lang yun. Ilang segundo ako nakatitik sa pintuan, hindi makagalaw. Doon dumating sina Jaime at Hugo. Ano, kamusta? Okay na ba kayo ulit? Hinalikan niya ako, sambit ko, halos para sa sarili ko kaysa sa kanila. She responded to my kisses. Kilalang kilala ko si Francesca kahit hindi pa kami ganong katagal na magkakilala. Alam ko kung paano manginig ang katawan niya kapag yakap ko siya, kung paano huminto ang kanyang hiya sa tuwing dumarampi ang labi ko sa kanya. Napakalinaw, gusto pa rin niya ako. Katulad ng pagkagusto ko sa kanya, yung halik na yun, may ibig sabihin yun. Ngumiti ako, mas determinado pa ako ngayon na ibalik siya. Umalis siya, parang galit na ewan. Komento ni Jaime sabay angat ang kilay. Sigurado ka nag-respond siya? Galit siya sa akin, nasaktan ko siya. Natural lang na magalit siya. Pero mahal niya pa rin ako. Sabi ko na may kumpiyansa. Umiling si Hugo. Ayos kung ganun, ibig sabihin may pag-asa. Ano nangyari talaga? Kinuwento ko sa kanilang lahat, ang halik, ang luha, ang sandaling yun. Hindi nila ako pinagtawanan gaya ng lagi nilang ginagawa. Nakainig sila dahil alam nilang mahal ko si Francesca at seryoso ako at lalong hindi ako susuko. Nang hapong iyon paulit-ulit kong tinawagan si Francesca sa phone niya. Hindi niya sinagot hanggang sa napunta na lang sa voicemail ang tawag ko. Pero hindi ako tumigil. Umalis ako ng opisina at dumiretso sa apartment nila. Kailangan niya akong marinig kahit nasigawan niya ako, kahit naitaboy niya ako. Kailangan niya akong marinig ang mga sasabihin ko at kailangan ko ring makinig sa kanya. Baka doon magsimulang kapatawaran niya. May nadaanan akong mall. Naalala kong mahilig si Liam sa building blocks kaya binili kong pinakamalaking set para sa kanya. Hindi ko maipaliwanag pero miss na miss ko na yung bata. Matalino, masayahin at may kakaibang enerhiya. Gusto kong tuparin ang pangako ko makipaglaro ulit sa kanya kahit ni isang beses pa lang kaming formal na nagkikita. Nadaanan ko rin ng isang tindahan ng chocolate at binili ang best seller nila. Baka makatulong sa pagpapakalma ng galit ni Francesca sa akin yon. Sana nga. Pagdating ko sa village nila, ngumiti ang guard na tila pamilyar na sa akin. Mukhang nakilala na ako nito dahil wala namang ibang lalaking pumupunta kina Francesca bukod sa nobyo ni Danica. Na makita niya mga dala ko, naunawalan niya na maliit na problema. Kapag hindi niya ako pinapasok sa kanila, sisigaw ako sa kalsada. Biro ko, mukhang malaking atraso natin sir. Hindi nakakayanin ng bulaklak. Natatawang sagot niya. Kung alam mo lang, payong kaibigan at kapwa lalaki lang sir. Humingi ka ng tawad ayon sa laki ng kasalanan mo. Sigurado ko na mapapatawad ka kaagad ni ma'am. Tumango ako. Salamat. Kapag hindi pa to umepekto, gagawin ko yan. Narinig kong tinawagan niya si Francesca at sinabi ang pakay ko. Pagkababa niya ng telepono, ngumiti siya. Pumasok ka na raw pero huwag kang umasang masaya siya. Hindi na ako maasa. Bulong ko't pinandar ng kotse papasok. Pagdating sa pinto ng unit nila, nagkaroon ako na nakakatawang idea. Pero pakiramdam ko, tama lang yun. Kung naging tanga ako sa kanya, baka kailangan din ng konting katangahan para ayusin to. Pinindot kong doorbell at lumuhod. Hawak ang chocolate cake na parang alay. Bumukas ang pinto. Tumawa si Danica. Si Francesca naman walang reaksyon sa effort ko. Hoy Floyd, seryoso ka ba? Tumayo ka nga dyan. Reklamo niya pero kinuha pa rin ng chocolate cake.
Hindi ko tatanggihan to, pero huwag kang magkakaidiya na makukuha mo ko sa ganito. Tumalikod siya, tiniwang bukas ang pinto. Pwede na munang ganito. Maya-maya lang isang maliit na katawan ang sumalubong sa akin. Tito Floyd, you're here! Sigaw ni Liam bago yumakap ng mahigpit. Natunaw ako sa kinaluhuran ko paano ko minahal ang isang batang halos kakikilala ko pa lang. Pero mahal ko siya. Alam ko yon dahil siyang anak ni Francesca. At package deal sila, ang mahalin si Francesca ay mahalin din ang lahat ng parte niya. Kasama si Liam. Hey champ, miss na kita. Kumusta ka na? I'm fine, pwede na ba tayo mag-play ngayon? Oo naman at may dala rin akong regalo. Pinakita kong kahon. Para sa akin? Namilog ang mata niya. Of course, gusto mo buksan? Yes, come inside. Sigaw niya sabay hila sa akin papasok. Pandaraya yan Floyd, may suhol kang dala. Biro ni Danica na tawang-tawa. Hindi ko na pinatulan ng pambubos ka ni Danica. Baka may masabi na naman ako at lalong mabwisit si Francesca. Binuksan ni Liam ang kahon sa gitna ng sala. Umupo ako malapit sa sofa, kung saan nanunod si Francesca habang hawak ang box ng chocolate cake. Napansin kong lumambot ang tingin niya habang pinagmamasdan si Liam. Tingnan mo Ninang, building blocks. Anong sasabihin mo kapag may natanggap na regalo? Paalala ni Francesca sa anak. Lumapit ulit si Liam at niyakap ako. Thank you best friend. Ang saya nito, pero mas masaya ako kasi nandito ka. Yumakap ako pabalik, halos mabulunan ako sa tindi ng damdamin. Tiningnan ako ni Danica na may malit na ngiti. Ngiti ng approval yon, malayo sa huling pagkakataon na binantaan niya ako. Pwede na tayo maglaro tito? Tanong ni Liam. Kung payag ang mommy mo, sagot ko habang pinupunasan ang mata ko. Pagkatapos ng hapunan, maghahain ako ng extra plate. Namilog ang mga mata ko. Are you inviting me for dinner here? Mukhang si Liam nang mag-imbita sa'yo, hindi ako. Tumalikod siya papunta sa kusina. Lumapit si Danica at bumulong. Totoo yan, gusto ka ng bata. Ako rin, bulong ko rin. Ang hapunan ay puno ng tawanan. Kwento ng kwento si Liam. Pagkatapos ng hapunan, gaya ng pangako ng ina niya, naglaro kami sa sahig. Tahimik pero masaya at magaan. Pagkatapos ng lahat, tinalikan niya ako sa pisngit sumama sa ninang niya. Tahimik numupo si Francesca sa tabi ko. This time malambot ng ekspresyon niya. Salamat sa ginawa mo para kay Liam. Araw-araw ko yung gagawin kung papayagan mo lang ako. Huwag mong gamitin ang anak ko para suyuin ako Floyd. That's not what I'm doing. Liam is a wonderful kid. Hindi to tungkol sa panunuyo ko sa'yo. Nangako ako sa kanya, ang kapatawaran mo. Ibang usapan yun. Palagi ka sigurado sa lahat. Bulong niya, lumuhod ako sa harap niya. Hinawakan ng kamay niya, tinalikan ito. Gugugulin kong buhay ko para humingi ng tawad kung yun ang kailangan. Alam kong nararamdaman mo kanina. Ramdam ko rin yun. Hinaplos ko ang pisngi niya at napabuntong hininga siya. Mahal na mahal kita, Francesca. At hindi ako susuko kahit na gumapang pa ako. Hindi ako titigil. Hinalikan ko siya ng marahan bago nagsalitang muli. Pumunta ka sa despedida party ni Arabella bukas. Please, patawarin mo na ako. Tumalikod siya at nanginginig ang boses. Hindi mo ako pinaniwalaan, Floyd. Ni hindi mo ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Sobrang sakit ng ginawa mo sa akin at wala na akong balak na bumalik pa sa ganoon. Tumago sa dibdib ko ang bawat salita niya. Dahan-dahan akong tumayo, wasak na wasak. Hindi niya rin ako pinigilan. Lumabas ako ng apartment niya at bitbit ang basag kong puso. Tinawagan ko si Hugo at pagdating ko sa bahay niya, nandun na rin si Jaime. Pinaupo nila ako, binigyan ng inumin at tulad ng dati, tahimik silang nakinig. Pakiramdam ko'y nahating ulo ko sa 1,000 malilit na bahagi. Diyos ko, ang sakit ng ulo ko. Sobrang sakit. Ito ang dahilan kung bakit bihira akong uminom. Lalo na yung inuman na ginawa namin kagabi ng mga kaibigan ko. Lagi naman kaming umiinom pero pang tamang chill lang. Ibang level ang inuman namin kagabi. Halos limasin namin ang laman ng minibar ni Jaime. Parang tubig ang alak kagabi. Hindi pakiramdam ko isasabog ang bungo ko. Pero may kanya-kanya kaming dahilan. Bawat isa sa amin may dalang emosyonal na pasan na kayang palubigin ng barko. Kaya uminom kami. Parang mga broke college students bago mag-finals. Hindi naman kasi ibig sabihin na successful businessman na kami ay wala na kaming mga pasan. Kadalasan kasi naunang mga corporate issues bago namin maharap ang mga personal na aspeto ng buhay namin. At ngayon, gusto ko na lang mamatay para makatakas sa pintig ng ulo ko. Pero kahit na nagwalwal kami kagabi, kailangan pa rin naming pumasok dahil hindi titigil ang mundo kung broken kami. Yun ang pangit na bahagi ng buhay naming mga negosyante. Pumasok si Hugo sa opisina ko.
Halos kinakaladkad ni Arabella, otomatikong nagsalubong ang kilay ko. Inupo niya ito sa tabi ko sa couch. Kasabay ng pagdating ni Josie, ang matagal na naming office assistant na may dalang tray. Isang sulyap lang niya sa amin at napalakak siya. Ay, ano ba to? Nakalimutan niyo na bang hindi na kay 18? Mas malakas ang tama ng hangover kapag may edad na. Biro niya. Kumikislap ang mata. Miss Arabella, kukuha na ako ng basurahan. Baka may sumuka pa dito. Madagdagan pang trabaho ko. Tawang-tawa si Arabella sa talas ng dila ni Josie. Kaya magkasundo sila. Kami naman ni Hugo nagkatitigan lang na para bang gusto na naming sumuko sa mundo. Hindi ko mawari kung dahil lang ba yon sa sakit ng ulo o sa emotional baggage na hindi na yata matatanggal sa mga balikat namin habang buhay. Kung hindi lang kita maasahan at parang pamilya ko na rin, sisibakin kita sa trabaho, Ate Josie. Bulong dapat yon pero napalakas. Pinilit ko na lang napangiti, kumindat lang siya at lumabas. Sige, itaas yung mga kamay ninyo. Utos ni Arabella sa amin sa tono ng isang gurong pagod. Ang tatandaan nyo na, anong klaseng asal yan? Hindi kayo umuwi sa mga bahay ninyo at dito kayo natulog. Tingnan mong itsura nyo, pareho kayo ng amoy chiko. Hindi niya ako mapapatawad, Arabella. Reklamo ko para batang naiiyak, hindi rin niya ako mapinatawad. Kahit nasabi niya okay na kami, daing ni Hugo, kinampihan ko lang naman ng best friend ko at nadagdagan pang problema ko, nireject ako ng niligawan ko ng ilang linggo. Inabot ni Arabella sa amin ng malamig na soft drinks. Yun ang gamot namin sa hangover noon pa man, umiikot ang mata sa inis. At akala niyong paglalasing ang makakabawi kay Francesca o makakascore sa date para sa'yo, Hugo? Talaga ba? Baka lang maawa sila, bulong ni Hugo, may tunog ng pag-asa sa boses. Kung nabaliw sila, baka nga, balik ni Arabella, na mukhang enjoy na enjoy sa paghihirap namin. At by the way, narinig ko na rin ang tungkol kay Jaime. Lasing ding daw. May dahilan ba siya o sumama lang sa PT party niyong dalawa? Paano mo nalaman yan? Tanong ni Hugo. Masamang pakiramdam dahil sa hangover. Si Danica ang nagsabi sa akin at marami pa siyang kinuwento lalo na tungkol sa'yo, Floyd. Parang nasa purgatorio ako, Arabella. Sagot ko habang sinusubukang magpaawa sa kanya. Baka sakaling magkaroon ako ng kakampi. Sakto namang bumalik siya, Ate Josie. May dala na siyang tigisang maliit na basurahan na may plastic lining sa loob. O, tigisa kayo ha? At kung may sumuka, kayo maglinis dahil ang dami kong nilinis sa labas. Dapat may ekstrang bayad to. Kahit ganun kalalang pakiramdam namin, nagpapasalamat pa rin ako na may dalawang babaeng nag-aalaga sa amin. Parang kami pa rin yung walang muwang na binata noon, na laging nakaasa kay Arabella at laging nasasabon. Kinabukasan dahil daig pa namin ang may sakit kinabukasan. Paunti-unting bumalik ang ulirat namin dalawa ni Hugo. Pero bandang hapon na, nagpasya kami umuwi muna para makapagpahinga bagong despedida ni Arabella. Nangako kaming ihatid siya sa dinner bago ang sorpresa. Tinawagan ko ulit si Francesca. Paulit-ulit pero voicemail lang ang sagot. Hanggang sa mapunong inbox niya sa mga messages ko. Wala man lang kahit ni isang sagot. Gabi na nang sunduin namin si Arabella sa apartment niya. Dinahilan namin kailangan niyang balikan ang naiwan niya sa opisina sa ika-6 na palapag, nandun ang event space ng project ng nanay ko. Mahilig siya sa mga pa-event para sa clients noon. Nang pumasok si Arabella doon, tumambad ang sorpresa. Halatang pagkagulat niya. Akala niya talaga may naiwan lang siya. Nandun halos lahat ng mga kaopisina, clients, suppliers at mga kaibigan niya. Para lang bigyang pugay sa husay at kabutihang pinamalas ni Arabella sa mga taon niya sa kumpanya. Ang saya pero may lungkot din. Habang nagkwekwentuhan kami ni Hugo kasama si Josh at ang asawa niyang si Bettina. Isang charming at talatang in love sa asawa. Bigla ko napansin ang isang eksenang sumira kaagad ng mood ko. Josh, tanong ko, masamang tingin. Ilang imbitasyon ba ang binigay kay Andres? Isa lang gaya ng lahat. Bakit? Kasi yung napakabait niyang anak nandito. Sabay irap ko. Number 1 gate crusher yung babae na yan. Bulong ni Hugo. Pero wala tayong magagawa. Kailangang tiisin na lang natin para hindi masirang party ni Arabella. Hindi ko siya matitiis sa totoo lang. Dagdag ni Bettina, halatang iritaro din gaya ko. At syempre parang sa teleserye dumating sina Sebastian at Felicity na parang dalawang royalty. Kahit kailan talaga mahilig sa grand entrance ang mag-amang ito. Sa palagi ko hindi lang ang araw kong nasira. Floyd, simula niya. May ngising mapanghamon, ang dami mong importanteng bisita pero dito ka nakipag-usap sa mga empleyado at isang babaeng walang koneksyon. I pity your taste but that can be remedied. Hindi man lang ako natinag, ang tanging walang koneksyon dito ikaw, Felicity. Igalang mo anak ko, putol ni Andres. Di igalang mo mga kaibigan ko, sagot ko, galit na rin. Nasaan ang asawa mo? Nagsama ka ng isa, dapat binuo mo ng buong pamilya niyo.
Masamang pakiramdam ni Rosalina, kaya si Feliciting sumama sa akin. Gusto niyo magpaalam kay Arabella. Sa bagay, close naman talaga sila. Bulong ni Hugo, matagal na namin pinag-isipang sibakin si Andres. Pero naantala, dahil sa audit, excuse us, sabay alis din na Josh at Bettina kasama si Hugo. Tumalikod na rin ako. Wala akong oras para sa drama nila. Lumabas ako sa balcony para huminga na muna. Humahampas ang hangin. Medyo gumaan ang pakaramdam ko. Nilapitan ako ng waiter at tinalok ng whiskey. Tinanggap ko yon dahil kailangan ko. Tinignan ko ang skyline, isang higop lang tapos. Bakit parang umikot ang mundo ko? Hindi pa naman ako uminom ng marami. Literal na isang higop lang. Siguro epekto pa rin ng inuman kahapon. Pero naging malabong paningin ko. Kailangan kong hanapin si Hugo. Ngayon na.